Magandang araw mga kawanpay at welcome po dito sa OneFi Extended. At ito po yung ating bagong system na pwede nyo pong magamit para mas maging magaan po yung ating buhay sa pagbibendo. At maraming salamat nga po pala sa pagtangkilik nyo po sa amin pong mga system na nagawa po noong nakaraan. Yung pong PPP Manager ng Microtech Remote. At ito naman po yung pangalawa po, naway susuportahan nyo din po kami dito. Ito po ay ma-access nyo po ito sa onefiextended.com. Itong OneFi Extended po ay supported po nito ay yung Orange Pi, Mini PC at saka yung Raspberry Pi. For now po yung ating supported po na board ay yun po muna ng Orange Pi. Dito, ganun din naman sa mga Orange Pi based or mga katulad ng LPB at saka mga ganun ay gumagamit po tayo rito ng Balena HR as a flasher. Dito po natin ipa-flash. Sa mga datihan na po, marunong na po kayo dito. Sa mga baguhan naman po ay dito lang po yan. Siselect nyo lang po dito yung image ng OneFi Extended and siselect nyo po yung target ng inyong SD card. Okay, dito na po at meron na po kasi ako kaninang na-flash at na testing kanina. So ito na lang po yung atin pong titingnan po ngayon sa video ito. Ito po yung itsura ng dashboard niya. Meron po tayo rito ang daily sales at saka yung monthly as well as yung yearly po na sales na information dito. Dito naman sa active, makikita natin dito, ito po yung current active po ng ating hotspot. From here, pwede natin i-kick yung ating user na gusto natin i-kick. At mariremove din yung user na yon doon po sa record po ng Microtech. Dito naman sa voucher naman po ay meron po kaming plano dito na gawin pong nasa cloud po yung mga user code. Para bagang kahit saan po kayo magpunta, yung user po ninyo, kahit saan po sila magpunta na nandun po yung inyong Microtech, ay pwede po sila makapag-login. At yung time po na yun ay nakasynchronize din naman po. Yan po yung plan. Okay, dito naman sa Windows, yan dito natin yun na i-add ating mga vendor para ma-monitor po natin yung kanilang mga sales. Tapos dito, pwede kayo mag-add dito ng hotspot server doon po sa mga current na setup na halimbawa kapos na po yung mga VLAN na gagamitin ninyo, ay maaari nyo lang po itong gamitin para makapag-add po kayo. For now, naka-disable pa po itong feature na ito. And it will become readily available on the next update maybe. And then dito yung system update natin para ma-check natin yung bagong update na nilabas po namin. Itong account na to, ito yung account na gagamitin natin para makapag-login dito sa ating OneFi Extended. Tapos dito yung Microtech account, ito po yung actual na Microtech account na matatagpuan nyo po doon sa may system users ng inyong mga Microtech. Ito po yung kanyang IP sa akin dito. Okay, yung vendor, ito po yung mga setting na pwede nating i-change once na nag-update na po kami dito, na dito na po manggagaling po yung portal, na dito po i-click nyo na lang po yung upload na button at yung file po na yun will be automatically uploaded to Microtech's file folder. Okay, then dito sa may anti-brownout, dito enable nyo lang po yan para ma-prevent po yung mabalik sa zero yung consumption po ng inyong mga customer during power failure. Kaya na pong bahala dito kung ilang minuto o segundo. By seconds po yung natin dyan. Dito, ito yung zero tier naman ay importante din ito para ma-monitor po natin, ma-access po natin ang ating OneFi Extended kahit saan po tayo, as long as you are connected on the same zero tier network.
Din dito, restart Microtech, restart Wi-Fi extended. Ayan. Okay, yun lang dito banda sa settings. So, balik tayo rito sa may Vendos. Mag-try tayo mag-add ngayon ng Vendo. So, dito sa API key, yung API key na yan ay matatagpuan nyo doon sa inyong mga system configuration ng inyong Wi-Fi. Ito, tawagin kong Picas. Yun yung aking IP. Click ko lang to dito. Tapos, yan. Pwede nating kaagad tingnan. Tapos dito sa ating Wi-Fi extended, dito po yung manggagaling po yung ating token na gagamitin natin doon para ma-view po natin yung mga advanced na features like monitoring sales, resetting sales, and then makita natin kung may mga naghulog ba sa mga oras na yon. Dito po yun manggagaling. So, click lang po natin ito. Balik tayo rito at dito po sa may bandang taas na kanan, parang susi na yan. Pindutin natin at paste natin tong token. Click natin yan dyan. So, ayan po. Meron na kagad. Kita niya dito yung sales na 3,360. That is the current sales po nung Nodemco na yan. At you can also visit the Wi-Fi admin on this link sa taas. Ayan po. So, yung sinasabi ko pong token, ito po yung nasa ilalim. Yan po. Pwede nyo pong lagyan yan dyan. Pwede rin kayo mag-generate ng key. Dito sa may dashboard, kung mapansin nyo dito, nagkaroon din dito. Kasi itong testing din na to ay galing din doon sa mga benda na yan. Paulit-ulit lang na testing. Okay, so punta tayo rito ulit. Balik tayo at ating i-add naman yung iba. Same lang yung ginawa kong API key sa aking mga vendor. Ito naman itawagin ko siyang Calvis Village 10.0.12.254. Yan. Offline daw siya. So, yung isa naman Tungaw. Okay, ito isa online. So, click din natin yan dyan. Then, lagyan din natin ng token. Ito naman. Paste lang natin yan dyan. So, ayun. Yun na po. At makikita po natin na yun po yung kanyang current sales. Yun lang po. Hopefully na meron pong tumangkilik po dito sa amin pong gawa po na to. Maraming salamat po at magandang araw po sa atin.